Maganda at mapagpalang araw, DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Isa ka ba sa mga taong gusto ring manalo sa loto at laging tumataya sa loto? Halos lahat naman tayo ay nangangarap na manalo sa loto. Nag-iisip na nga ikaw minsan kung ano ang gagawin at bibilhin sa perang posible mong mapanalunan. At may mga tao talagang sadyang maswerte at nananalo sa loto, pero hindi lahat ng nananalo sa loto ay gumaganda ang buhay. Naniniwala ka ba doon? Kilalanin natin ang mga taong nanalo sa loto subalit hindi naging wais nang makuha na nila ang kanilang pangarap na jackpot. Alamin kung ano ang ginawa nila sa pera at kung gaano kabilis nawala ito sa kanila. Denise Rossi. May mga karelasyon o mag-asawa na sadyang hindi talaga nagkakasundo at sa huli ay naghihiwalay. Pero iba ang kaso ni Denise Rossi. Bigla na lang niyang hiniwalayan ang kanyang asawa. Taong 1996, si Denise ay suki sa California Super Lotto at kalaunan nga ay maswerteng nanalo ng jackpot na nagkakahalaga ng $1.3 million o 74 million sa pesos. Pagkatapos manalo ni Denise, ang kanyang unang ginawa ay hindi umuwi sa bahay at hindi man lang sinabi sa kanyang asawa na siya ay nanalo. Tila nakalimutan ni Denise ang lahat ng manalo siya sa loto, maging ang pinagsamahan nilang mag-asawa na mahigit 25 years. 2 linggo matapos niyang manalo sa loto, nag-file ng divorce si Denise. Walang kaalam-alam at litong-lito ang kanyang asawa kung bakit siya iniwan ni Denise kahit na alam niyang wala naman siyang ginagawang masama dito. At dahil nga mahal ng lalaki si Denise, pumayag siya at agad na nakipag-divorce. Matapos ang hiwalayan ay nagpakasarap sa buhay si Denise at malayo nga sa piling ng kanyang dating asawa. Matapos ang 2 taon ay nagpadala ng sulat kay Denise ang mga taga-loto para tanungin siya kung nais ba niyang kunin ang natitira niyang panalo ng buo o buwanan niyang tatanggapin ang kanyang panalo. Ngunit hindi sa bagong address ni Denise ipinadala ang sulat kung hindi sa lumang address kung saan nakatira pa din ang dating asawa nito. Nagulat ang asawa ni Denise at agad na kinumpirma nga kung totoo bang nanalo si Denise sa loto. At nang nalaman nga ng asawa ni Denise na 2 linggo matapos manalo ng loto nito ay nakipaghiwalay ito sa kanya. Sobrang galit ng asawa ni Denise kaya naman kinasuhan niya si Denise ng kasong fraud o pangloloko at malicious intent. Depensa ni Denise sa korte, hindi niya alam na dapat niyang sabihin sa kanyang asawa na siya ay nanalo sa loto. Nagbigay ang hatol ng korte at sinabi kay Denise na dahil kasal pa siya ng panahon na nanalo siya sa loto ay dapat sinabi niya o dinisclose niya sa kanyang asawa at ibinahagi o shinare niya ang kanyang napanalunan. Nahatulan ng guilty si Denise at lahat ng kanyang napanalunan ay dapat niyang ibigay sa dating asawa. Ibig sabihin, kahit 5 duling ay walang natira kay Denise. Ito ang naging kapalit dahil sa pagiging sakim niya sa pera. Sa huli, dahil sa naggastos na ni Denise ang karamihan sa pera, nagkaroon pa siya ngayon ng utang sa dati niyang asawa. Lee Ryan. Taong 1995 sa England, si Lee Ryan ay mahirap lamang. Sa katunayan, wala siyang sariling tirahan. Nakatira lang siya sa kanyang girlfriend kasama ang kanilang 3 anak sa isang public housing o tenement. Tulad ng kwento ng karamihang nananalo, imbis na ipangkain o itabi ang kahuli-hulihang pera, laging tumataya si Ryan sa loto. At sa isang napakagandang pagkakataon, napanalunan niya ang jackpot na nagkakahalaga ng 6.5 million pounds o 467 million sa pesos. Pero hindi agad na-enjoy ni Ryan ang kanyang panalo dahil bago niya makuha ang cheque ng jackpot, hinuli si Ryan dahil siya ay nagnakaw ng isang kotse. Matapos ang 6 na buwan ay nahatulang makulong ng 18 months si Ryan. Si Ryan nga ang kauna-unang British Lotto millionaire na nakulong. 9 na buwan lang nakulong si Ryan at paglabas niya ay dali-dali niyang ginastos ang pera na kanyang nakuha. Pinakasalan niya ang kanyang longtime girlfriend sa isang magarbo at mamahaling wedding ceremony. Bumili si Ryan ng 1 million pounds o 71 million pesos na mansion. Bumili din siya ng mamahaling mga kotse katulad ng Porsche, Bentley, BMW at Ferrari na mayroon pang custom license plates na
Li 1, Li 2, Li 3 at Li 4. Bumili pa siya ng 2 Ducati big bikes. Private jet na ang halaga ay 8 million pesos at 16 million pesos worth na helicopter. At marami din siyang biniling mga alahas. Ngunit dito din nag-umpisa na mambabae si Ryan at hindi katagalan ay naka-filed divorce ang kanyang asawa ng taong 2003. May mga investments naman si Ryan na nagkakahalaga ng 143 million pesos. Pero lahat ng ito ay nalugi din. Matapos makipaghiwalay sa asawa, tumira si Ryan sa Kyrgyzstan kasama ang kanyang bagong girlfriend na naging asawa niya kalaunan. Ilang buwan pa lamang sa doon ay gumastos na siya ng 143 million pesos sa kanyang girlfriend at sa pamilya nito. Nakipag-divorce uli si Ryan sa pangalawang asawa at bumalik sa London ng taong 2010 nang wala ng kapera-pera at wala ng bahay na matitirhan. Naibenta niya ang kanyang mga bahay at sasakyan at lahat ng kanyang pera ay naubos din. Ayon kay Ryan, taong 1986 nang siya ay unang makulong, sinabi niya sa kanyang cellmate na nagdadasal siya sa Diyos na sana ay gawin siyang milyonaryo. Tugon naman ng kanyang cellmate ay mag-ingat sa iyong mga hiling. Mukhang tama nga daw ang kanyang cellmate at sa isang interview kay Ryan, matapos mawala ang lahat sa kanya, ay sana daw ay hindi na lang siya nanalo sa loto dahil isa daw itong sumpa. Michael Carroll. Taong 2002 sa UK at 19 years old pa lang si Michael Carroll ay talagang pasaway na ito dahil sa kaliwat kanan ng mga petty crimes na kanyang ginagawa. Hindi siya nakukulong pero siya ay inilagay sa probation at pinagsuot ng ankle bracelet o monitor. Ang trabaho lang niya ay isang garbage collector at kahit bank account nga ay wala siya. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana at ng November 2002, sa edad na 19 years old, nanalo siya sa UK National Lottery ng 9.7 million pounds o 697 million sa pesos. Ito na ang pagkakataon para mabago nga ni Michael ang kanyang buhay at tumigil na sa paggawa ng iligal. Naging viral at parang artista nga si Michael sa UK dahil nakakamangha ang istorya niya bago manalo sa loto. Bumili ng napakalaking mansion si Michael at laging nagpa-party para sa mahigit 100 katao na hindi naman niya kakilala. Mapapansin din na mahilig sa alahas si Michael at paiba-iba ng style o disenyo ng gold chain ang kanyang suot kada may house party siyang idadaos. Nagpapa-demolition derby din siya sa kanyang mansion kung saan 2 kotse ang sadyang pinagbabangga o sinisira para sa katuwaan lamang. Nareklamo na nga si Michael ng kanyang mga kapitbahay dahil sa ingay at ang sirang parte kasi ng mga kotse ay napapadpad sa lote ng mga kapitbahay. Dito na din nag-umpisa ang masasamang bisyo ni Michael tulad ng pagkalulong sa alak at bawal na gamot. Taong 2013 o isang dekada ang nakalipas, naubos ang 9.7 million pounds o 697 million pesos na napanalunan ni Michael. Wala siyang negosyo o investment na naipundar. Nabaon pa nga siya sa utang kaya ang kanyang mga ari-arian ay kailangang ibenta. Lahat ng alahas, kotse at bahay ay nawalang parang bula. Tumuloy siya sa isang hotel para sa mga homeless ng 3 buwan bago siya nakahanap ng trabaho. Sa ngayon, si Michael ay 39 years old na at nagtatrabaho sa isang coal factory na may minimum wage na sahod. Pero kahit na nawala ang lahat sa kanya, siya ay nakapagparehab at naalis na sa kanyang sistema ang masasamang bisyo. Jose Antonio Cuatok. Sa Amerika, ang mga illegal aliens o immigrant ay ipinagbabawal na tumaya sa loto dahil hindi naman pwede itong ma-claim ng walang maayos na visa o papeles. Pero taong 2010, si Jose Antonio Cuatok na taga Guatemala, Central America ay nagbaka sakali at tumaya sa loto. At sa kabutihang palad, siya ay nanalo ng $750,000 o 42 million pesos sa Georgia Lottery. Pero dahil siya ay illegal immigrant at alam niyang hindi niya makiklaim ang jackpot, nakiusap siya sa kanyang boss na si Eric Cervantes na siya ang pumunta sa loto, kunin ang jackpot at ibigay sa kanya. Malaki ang tiwala ni Jose kay Eric at pumayag si Eric.
Kinuha naman ni Eric ang jackpot at pinangalan ng mga tagaloto sa kanya ang pera dahil siya ang may hawak ng ticket at isa naman siyang US citizen. Pero imbis na ibigay ni Eric ang jackpot kay Jose, hindi niya ito ginawa at inangkin ang pera. Labis na nasaktan at nagalit si Jose kaya naman kinasuhan niya si Eric. Napatunayan naman talaga na si Jose ang nanalo at tumaya sa loto dahil nakunan ito ng CCTV. Pero naging malaki ang naging kapalit ng pagkapanalo sa korte ni Jose dahil siya ay nakulong matapos ngang malaman na siya ay illegal alien. Bukod doon, binantaan niya din si Eric na papatayin ito kapag hindi niya ibinigay ang pera. Sa huli ay nakuha naman ni Jose ang kanyang jackpot pero ang kanyang pera ay nabawasan ng 14 million pesos dahil sa mga tax at additional na 14 million pesos na napunta sa attorney at court fees. Kaya ang natira na lang talagang pera kay Jose ay 14 million pesos at matapos niyang makulong ng ilang taon ay na-deport siya pabalik ng Guatemala. Evelyn Adams. Binansagang isa sa pinakamaswerteng tao sa mundo si Evelyn Adams nang manalo ito sa loto ng 2 beses. Una siyang nanalo ng jackpot ng 3.9 million US dollars o 223 million pesos ng October 1985. At wala pang 4 na buwan ay nanalo ulit ng jackpot si Evelyn. Ito naman ay worth 85 million pesos sa New Jersey Lotto outlet. Sa kabuuan, nanalo si Evelyn ng 308 million sa pesos. Sabi nga ni Evelyn, titigil na siya sa pagsusugal dahil tingin niya ay nauubos na ang kanyang swerte. Bumili siya ng mga negosyo at isa na nga sa kanyang mga nabili ay ang convenience store o ang Lotto outlet kung saan siya tumaya at nanalo ng jackpot ng 2 beses. Tulad ng ibang Lotto millionaires, hindi naging madamot si Evelyn lalo na sa kanyang pamilya at kahit sa mga hindi niya kakilalang tao. Nagpasya si Evelyn na ang kanyang panalo sa loto ay makukuha niya ng installment at taunan. Ito nga ay para mas mababa ang tax at hindi matukso na gastusin sa isang iglap lamang ang pera. Ngunit nagkaroon ng masamang bisyo si Evelyn. Nalulong ito sa sugal sa kasino lalo na sa mga slot machines. At pagdating ng 2012, nakatira na lamang sa isang trailer park si Evelyn at walang kapera-pera. Ayon kay Evelyn sa isang interview, ang manalo sa loto ay hindi lagi tulad ng iniisip ng nakararami na magiging maganda ang kinabukasan. Kylie Rogers. Taong 2003 sa UK, isang 16-year-old ang nanalo sa jackpot sa loto na halagang 1.8 million pounds o 129 million pesos. Nang panahon na ito, 16 years old ang legal age para makataya at manalo sa loto. Matapos manalo, sinabi ni Kylie na magiging wais siya sa pera. Hindi daw niya ito uubusin basta-basta sa mga mamahaling bagay. Kukuha siya ng isang financial advisor para tulungan siya at ang kanyang pamilya na mamuhay ng simple at maayos gamit ang perang napanalunan. Pero matapos makuha ni Kylie ang perang jackpot, nagparitok ito ng dibdib ng 2 beses. Bumili ng napakadaming damit at luxury goods na umabot nga sa 21 million pesos. At bukod doon, siya din ay nagpalagay ng tattoo. Bumili din siya ng sports car na nagkakahalaga ng 6 million pesos. Bigay din siya ng pera sa mga kapamilya, kaibigan at sa mga ex-boyfriend niya na umabot sa 35 million pesos. Nagbakasyon nga siya sa Mexico, Euro, Disney at Dubai at ang gastos niya ay umabot ng 17 million pesos. Lahat ng ito ay ginastos ni Kylie habang siya ay high school pa lamang. Nakabili naman si Kylie ng sarili niyang bahay na nagkakahalaga ng 12 million pesos at nabilhan niya ang kanyang nanay ng bahay din na halaga namang 6 million pesos. Subalit matapos lamang ang 3 taon, tanging 143,000 pesos na lang ang natira sa pera ni Kylie. Ito ay matapos niyang malulong sa masamang bisyo ng pag-inom ng alak at pagpaparty. Sagot daw lagi ni Kylie ang bayarin ng kanyang mga kaibigan tuwing sila ay iinom. Naging tanga din si Kylie sa pag-ibig dahil nagkaroon siya ng mga boyfriend na kinukuha na lang siya ng pera.
Sa isang panayam kay Kylie na ngayon ay 35 years old na, sana daw ay mas matanda siya ng konti nang nanalo siya sa loto. Masyado pa daw kasi siyang bata para humawak ng napakalaking pera. Andrew Jack Whittaker. Si Andrew ay hindi ordinaryong tao dahil masasabi na siya ay mayaman talaga dahil sa kanyang construction company na kumikita ng $15 million kada taon o 858 million pesos. Pero tumataya pa din siya sa loto. At ng December 2002 nga ay nanalo siya ng napakalaking jackpot sa West Virginia Powerball. Ang kanyang napanalunan ay $315 million lamang, o katumbas ito ng 18 trillion pesos. Subalit kinuha ni Andrew ang jackpot ng isang bagsakan o lump sum. Kaya naman halos 6 trillion pesos na lang ang kanyang nauwing pera. Dahil nga mayaman na siya, nagpa siya si Andrew na magkawang-gawa para sa mga mahihirap. Nag-donate si Andrew ng kulang-kulang $20 million o 1 trillion pesos sa mga charity at simbahan. Nagtayo siya ng sariling foundation na ang layunin ay magbigay ng pagkain at damit sa mga mahihirap. Sobrang galante ni Andrew ay binigyan niya ng bahay, kotse at pera na umabot sa 11 million pesos ang babaeng nagbenta sa kanya ng lotto ticket. Bumili din siya ng Lamborghini sports cars at marami pang iba. Namigay at nagpaagaw siya ng cash sa kalye habang siya ay nag-iikot sa isang bayan. Pero tila may sumpa o katangahan talaga siguro na kasama ang manalo ng jackpot sa loto. Masyadong mabait at galante si Andrew. Libo-libong mga tao ang binibigyan niya ng mga balato. Mahilig din itong mag-iwan ng malaking pera sa loob ng kanyang kotse at alam ito ng publiko dahil sikat na nga siya. May isang insidente na halos 57 million pesos ang nanakaw sa loob ng kanyang kotse matapos niyang ipark ito sa isang strip club. May isang pagkakataon din na nakuhanan siya ng 5 million pesos sa isa pa niyang sasakyan. Kaliwat kanan din ang nagsampang kaso sa kumpanya ni Andrew pero lahat naman ng iyon ay parang paratang lamang at walang basihan. Pero malaki ang ginastos ni Andrew sa mga abogado at court fees para ipagtanggol ang kanyang sarili na umabot din sa milyon-milyong dolyares. Tila hindi kinaya ni Andrew ang buhay ng Lotto Millionaire. Nagkaroon ng bisyo sa alak si Andrew at nag-umpisa ng mambabae. Pumupunta siya sa mga casino, bar at strip clubs at milyon-milyon ang kanyang ginastos para sa kanyang mga bisyo. Taong 2004, namatay ang kanyang babaeng abo na 17 years old lamang dahil sa drug overdose. Sinasabi na nagkaroon ng bisyo ang apo ni Andrew dahil napakalaking pera ang kanyang binigay dito at may 4 pang kotse siyang ibinigay. Kaya napasama sa masasamang impluwensya ang kanyang nag-iisang apo. Taong 2009 naman na ang kanyang anak na babae na nanay ng kanyang apo ay namatay din dahil sa sakit. Matapos ang ilang taon ay hindi na talaga natiis ng asawa ni Andrew ang mga bisyo nito at pangbababae kaya sila ay nag-divorce kalaunan. Halos 40 years din ang kanilang pagsasama. Taong 2016 naman ay nasunog ang isang bahay ni Andrew. At taong 2020 ay namatay si Andrew sa edad na 72 years old. At ayon sa balita, ilang taon nang walang kapera-pera si Andrew bago pa namatay. Bago nga namatay si Andrew ay nagpaunlak ito ng interview para ikwento ang nangyari sa kanyang buhay matapos manalo ng loto. At ang una niya nga sinabi sa interview ay sana daw ay pinunit na lang niya ang kanyang loto ticket. Baka sakaling buhay pa ang kanyang apo, anak at magkasama pa sila ng kanyang dating asawa. Ayon nga sa ilan, mas napapasama pa para sa isang tao kung madami ang kanyang pera. Sa tingin nyo, may sumpa kaya talaga ang manalo sa loto? Kung ikaw ay mananalo, ano ang gagawin mo sa pera? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!